Hi guys, what's up? So, for today pala guys ay eto na, I'm going to features eto na yung parang build ng auto ko talaga, ng main na auto ko for this year. Okay, so bale kakatapos ko lang mag-maintenance. Grabe. Ano guys, parang isang taon din nung huli ko siyang yung total maintenance talaga. So, ganun siya katagal kung ano. So, I'm going to features lang sa inyo guys kung ano yung mga tweaks and mga panibago na ginawa ko for today for this year sa auto ko. Okay, so kaya umpisahan na natin, no? Okay. So, first is sa front. Okay, so sa front guys ay binalik ko lang yung old ko na setup, which is yung nakasanayan ko na effective sa akin sa mga races na sa mga experience ko ng mga races. So I'm using the 17mm pa rin. Ito yung kung gusto yung sundan, pakita ko lang dahan-dahan sa inyo guys ha. So sa ilalim meron akong 1.5 ata yan na spacer, if hindi ako nagkakamali. Yan, tapos yan. Okay na itong So, okay na. So, yan. And same thing here. And I'm using, for the default na, dampers, I'm using a cylinder. Tama ba? Cylinder ba to? Oh, tama. Cylinder na dampers. Then, this one, ang height nito is 30mm, yung screw for the dampers. And I'm using also 30mm cap screw dito. Okay? So, and I'm using slide. Sa sliding pala guys, I usually use the front dati. But this time, I'm using the rear part ng sliding. Okay? So, yan yung functions. Yung sa sliding ko guys ay yung grease na gamit ko, soft grease, yung Tamiya lang. And I'm using a silver spring and meron yung naka-sandwich na rubber tubing sa ilalim. So, yun. So, for yung galaw na ito ay ganito lang. Yan. Ganyan lang galaw. So, yan lang yung ko. Okay? And, as of now, for the rear naman, for the tires, I'm using a super hard din sa likod. But, eventually, ang pinaka main ko dito na gulong talaga ay low friction sa harap and super hard sa likod. So, most likely, pag nagpapalit ako ng gulong, ito lang yung sa front ang papalitan ko. Okay? Either low friction or super hard. Ganun lang mangyayari. And, ano pa ba? Also, I go back sa dati kong specs, di ba? So I lowered my center of gravity ng auto ko, binaba ko siya. So naglagay ako ng tawag nito yung 1.5 na spacer. So ang purpose nito guys is para manatiling mababa yung talon. Okay? So, that's the purpose na ibababa mo yung center of gravity ng auto mo. So, ganito yung paglalagay ng ko guys. ng, ang tawag nito, side dampers. Side stay. Okay? So, pag gagayahin nyo to guys, pag naggagawa kayo guys, most likely, pag inihigpitan nyo to dito na side, ang mangyayari guys is parang mag-move siya ng pakonti pa ganyan, pa inner. So, ang gagawin nyo, pag nagpapahigpit kayo, anuhan nyo lang ng daliri nyo. Tapos higpitan nyo. Para at least hindi siya papasok sa loob yung itong side stay nyo. Both ganun ang gawin nyo. Yung pinaka-maximum parang placement niya na dito siya, ganyan. So, yan ang anuhin nyo. Kasi pag hindi nyo yun ginanya ng daliri nyo, ang mangyayari nun, papasok to paloob. Okay? And also, for the FMA guys,
kayo naman napapansin nyo na may screw holes talaga dito, di ba, na part. So I advise also sa mga maglalaro ng FMA, lagyan nyo talaga ng ang tawag na ito, yung screw. I-lock nyo talaga ng screw for the purpose. Kasi may purpose. Bakit nakalagyan yan? Ibig sabihin, may mataas yung chance na ito, aangat to. So, kahit hindi nyo pa na-experience na aangat, yung ganun. So, might as well na lang, lagyan nyo na lang for the safety purposes. Yun na lang ang gawin nyo. Kasi baka nasa big race na kayo, tapos, dun pa magkakaroon ng malas, natataas to. So, yun. Para iwas ng sakit ng ulo. So, ganun. Okay, so, and then dito guys, sa rear naman tayo, I'm using 17mm pa rin, sliding. So, in-oil ko lang yan, no, konti. Binabad ko lang sa, parang, panglinis ko. And then, in-oil. Anyway, so, eto, I'm using the front. So, baliktad siya. So, front, dito yung plates na ginamit ko. And then, hindi to siya nakaslide. Hindi activated yung sliding na part na ito, guys. Naka-rigid yan, okay? And also, I'm using, dito pala, ito ko lang. Balik tayo sa grid. I'm using ito yung, default settings ko nito, guys. Okay? Ito. So, may chance na ito na part is, lalagyan ko to ng, most likely sa mga races, pag nag-a-adjust ako ng dampers, either babaan ko siya, papalitan ko ng ball cups, and then maglalagay ako ng nips, mga ganun, or same thing pa rin, yung rubber tube lang, tapos nips yung, lalagyan ko ng nips to. Okay, so hindi na talaga ako nagbabawas nito ng, ng dampers dito sa side. And I'm using ito 30mm sa side. Ito yung main na damper settings nyo sa side. Sa center, So, dito, I'm using the 25mm and nips. So, ito, binalik ko rin ulit. Ano ba yan? Nagkakano na. And so, balik tayo dito. Dito sa likod is I'm using 25mm. If I'm not mistaken. Hindi. I'm using 30mm. Ito. Sa screw ngayon, I'm using 30mm. For the purpose, ang pinakaano ko dito, guys, pag ball cups, ang gamit ko lang talaga is, I'm using 25mm na screw. But, inisip ko kasi, may mga races kasi na nagdadagdag ako dito ng nips din. So, most likely, ang papalitan ko dito is yung ball cups na lang ng rubber tube para yun ang magiging adjustment ko for the galaw ng height ng galaw ng dampers. Okay? Okay, so rigid siya. Ulit, no? Nasabi ko na, di ba? And one last thing ay gumawa ako ng eto, guys. Ito yung dinagdag ko dito sa ewan ko lang kung makikita. Yan. So, naglagay ako ng precaution, no, na dito, reinforcement dito. Okay? Eto, makikita ba? Paano ba makikita na Parang hindi siya ma-focus sa camera eh. Yan, naglagay ako niyan. So, eto, saktong-sakto siya. Ito na butas. Ito na butas na to. Pag naglagay kayo ng spacer dito, bali, hindi na siya parang magkakaroon ng movement yung pagtatama yung rear nyo na plates. So, hindi na siya naggaganon. Parang, ang tawag nito, parang nako-curve. Tama ba? Magkasabi ko. Basta ganon. So, naiiwasan yun. So, mananatili siyang straighten. Okay? Dahil ito yung nagiging stopper niya na part. Okay? Yan yung nagiging stopper niya na part. And, ano pa ba? So, and also, ito yung build ko sa likod din pala. Okay. Then, dito din yung sa brakes ko. So, eto sa brakes, since hindi pa ako naglalagay ng brakes, ang mangyayari dyan, sakit lang wait lang, eto. So, mangyayari dyan, meron akong rubber tube. So, eto yung nagsiserve ko as
Ipupush ko lang yan dyan, guys. Yan, ganyan lang yan. Parang ganyan lang. Basta, something like that. Ayusin ko lang yan. Basta something like that. Yan yung nagsiserve ko as protection ng ano ko dito. Sa edge. Kasi yung brakes ko is pa-vertical. So, ang mangyayari, ito talaga yung ito yung nagsiserve ko as center. And ito dito, at saka dito. Dyan yung braking ko kasi pa-vertical siya for strips. And also, for the blue brakes ko, most likely blue 1mm, most likely ng 1mm ko is eto siya, ganito siya. Okay, ganyan. Kita ba? Paano ba? Parang tama ba yung ano? So, ganyan siya, ganyan. Then, dito na part na, yung katabi nito is yung 2mm. Okay? So, yan ang magiging brakes. Dyan yung palaging brakes ko. Okay? And I think yun lang regarding dito sa build. So sa mga sa nagbabalak na try yung sa mga sumusunod sa build ko ng FMA ko. So ito yung ko ngayon. Update ko sa auto ko ngayon. Okay? And also pala guys, meron lang akong isang item na upgraded ko dahil for the reason dahil sa regulation sa MIU. Most likely gagamit din ako nito. Pero depende. Ito siya magse-serve siya. Pero depende sa sa lalaruan ko. Depende na lang. So ito. Actually hindi maganda yung pagka-cut ko kasi pag natural lang kasi yung polycowl, ang mangyayari is pag ganyan siya, nagiging short siya. Pero pag pinush mo pala, ginanyan mo. Takte kasi itong first time ko kasi mag-polycowl guys na nakaganito sa tagba na ito, sa BMAX FMA. So wala talaga. Kaya nagiging mali yung measurement ng ng cowl dito. Medyo may sumobra sa cut. But all in all, ganyan siya. Pero depende yung gagamitin ko guys. Itong dalawa. Hard cowls and ito yung gagamitin ko. Depende na lang. Pero most likely magpapalit pa ako ng cowl. Pero subukan ko muna na ito na cowl. If ipapakita ko naman sa kagrupo ko sa yung sa BMAX committee. So pag okay naman sa kanila yung sa cowl, wala na. Pag okay pasado to, hindi ko na papalitan. Pero pag hindi pasado, papalitan ko talaga. Okay, so ganun. I think yun yung pinaka niya ito. Yun lang yung bago so far. For the reason, kung may magtatanong sa inyo, hindi ka ba mag-a-adapt dun sa sa parang lantern something na kung mag-a-adapt ako sa ibang auto ko, most likely dito yung sa likod. Yung sa likod lang ang i-adapt ko. Ang pinaka-reason ko din dun guys is based ng experience ko last year, sumali ako ng stock class race. Ito yung ginamit ko na auto, BMAX na auto. And for some reason, I saw some flaws sa BMAX na build na may lantern sa harap. Meron silang delay na di ko maintindihan pa kasi hindi din ako nag-build pa ng stock class. Basta meron silang mga ganong delays. And then, I think 3 weeks ago, 3 or 4 weeks ago, may nakausap akong isa sa mga owners ng racing center dito. Nung lumabas pala yung regulation regarding na pwede yung lantern something ganyan sa BMAX or yung mga kakilala niyang mga top racer dito sa Japan. So nag-try silang gumawa ng yun nga ganun na build. And they found out na yun nga mabagal daw yung auto. Akala nila mas magi-improve yung performance pero bumagal daw. So kaya parang paano ba to? Paano ba sabihin yun?
parang nagtutugma yung, parang yun yung word. Parang nagtutugma siya dun sa naging observation ko during sa race ko dun sa Tresa Pla Model dun sa Yokohama nung sumali ako ng stock class. Okay? So, yun lang yung yun lang yung parang information na maano ko ngayon. So, yun, pero nasa sa inyo yun guys, sa pag mag-adapt kayo dun sa lantern something, Basta sa akin, eto, ganito pa rin sa BMAX. Since working pa rin naman yung build ko, hindi naman siya nag-ano. So, yun lang, yun pa, stick pa rin ako dun sa sa build ko, kung ano yung sa build ko. Ganun pa rin yung gagawin ko. Anyway, so, I think guys, yun lang, and yeah, thank you sa panonood ulit. Picturean ko na, maglalagay nila ako ng pictures or videos konti sa focus sa auto. Okay? So, again guys, thank you sa panonood and salamat again sa always na pagsuporta. Yeah. Thank you guys and see you again for my next video. Salamat!